Good morning sa inyo lahat. This is my first video. Ako si Jay, pero pwede niyo akong tawagin na Brad. Kasi ang channel ko ay Brad 5.0. Nagawa ko ng video kasi gusto kong mag-share ng something sa mga tao na makasakaling makatulong. Marami kasing mga napapansin ko kasi masyadong talamak na ngayon yung mga gambling, online gambling, easy access kasi nasa GCash, nasa Maya, anytime pwede ma-access. Kahit nga mga bata, pwede nang mga pag-sugal. Basta meron sila access din sa GCash, sa Paymaya, or sa Maya, or kung saan, or kung may access sila ng online banking, any age na marunong na gumamit ng cellphone ay makaka-access ng online gambling. Ito sana mapalad ng mga kabataan, especially yung mga teenager pataas, kasi yun ang mga mabilis mabiktima ng ganyang gambling. Ang sugal na yan, sa umpisa, kunyari mag-download ka ng 100 pesos, tapos i-deposit mo or itatapap mo, kasabihin nila tapap. Sa unang laro mo, first to 2 attempts mo dyan, o susubukan mo yung laruin, papatamahin ka niyan. Automatic mangyayari yun. Kasi ang purpose talaga doon ay para makuha sa game. Pag tumama, kunyari naglagay ka, kasi may nakikita ko minimum 100 eh. Meron pa nga 20 pesos eh. Pwede ka na magsugal eh. Kapag ikaw sa unang attempt mo tumama, siyempre mawiwili ka doon. Automatic yun, mawiwili ka sa paglalaro niyan. Tatandaan mo na yung sugal ay hindi ginawa para magbigay ng pera. Yung mga online gambling na hindi yan ginawa para bigyan ka ng pera. Ang purpose niyan ay para pagkakitaan ka, para ma-hook ka. Lahat ng bagay gagawin ng casino para ma-entertain ka, mag-i-enjoy ka, ma-hook ka, hanggang dumating ka sa point na magiging addict ka na sa pagsusugal. Kasi ang umpisa niya, imagine mo, magbigay ka ng 100. Yung 100 mo, maging 1,000. Or sabihin natin 500, or mas mataas pa. Tapos withdraw mo. Tapos mabilis mo na makukuha pera. O di ba easy money yan? Tapos ganito, second try mo ulit, papatamahin ka ulit yan. O patatlong try mo ulit, syempre mag-ahangad ka pa. Eh ang tendency kapag tumatama tayo, syempre maghahangad tayo ng maghahangad tayo ng madami. O gusto yun lagi natin na tumama ng madami. Kasi pagkakataon na yun, iisimahan na yan. Pero, obserbahan mo. Kung magkano man tinamahan mo dyan, kunyari tumama ka 1,000 o tumama ka man 10,000 o 50,000, maniwala ka sa akin, boss. Unti-unti niyang uubusin yun. Unti-unti niyang babawiin yun. Hanggang sa ma-realize mo isang araw na abonado ka na. Nakahahabol mo. Kasi pag nakunahan ka na, pag kunyari nanalo ka na ng 10,000, tapos naunahan ka niya ng nakauna ka sa kanya, kunyari naglagay ka 100, tapos napabot mo yung 5,000. Okay, napabot ng 1,000. Siyempre, lalaro ka pa ulit. Siyempre, may puuna ka na, 5,000, mag-ahangad ka pa. Kapag yung time na yan, yung first time maglaro, at tapos pinatama ka niya, ibig sabihin, bibigyan ka niya ng magandang tama. Tapos, kapag nalulong ka na dyan, unti-unti niya nang babawi. Kasi iniisip natin na mabilis lang din mababawi. Yung ipupukulan natin. Kunyari, nabawi na niya yung mga tinamahan mo. Gagawin mo,
maglalagay ka ng sarili mong pera. Sarili mong pera, unti-unti yun, mauubos niya, matatalo niya. Isipin mo, lagay ka ng lagay, isipin mo, okay na kasi ako mga 100 to, napabot ko ng 5,000 eh. Yung mga ganong thinking, ako nga 100, napabot ko ng 5,000 eh. Pero hindi mo namamalayan na habang tumatagal, lumalaki na yung binabawi mo sa kanya hanggang to the point na hindi mo na siya mabawi at mawalan ka na ng way para bawiin yun. Ito based on experience to, sinishare ko sa inyo, lalo na sa mga kabataan. Never try to gamble. Kahit sabihin nila yan na ang buhay ay sometimes sa buhay kailangan you have to gamble. You have to gamble sa ibang pagkakataon, sa ibang pamamaraan, pero hindi sa gambling. Kasi ang gambling, sureball na mawawala yung pera mo, mawawala yung pinaghirapan mo kapag hindi ka naman naging matalino. Pero meron mga ganitong experience. May mga tao na sobrang wise. Sa sobrang wise nila, hindi talaga sila nakuha. Naglalaro sila. Pagkalaro nila, at pinatama sila, kunyari tumama ka sa 100,000. Dahil nga wise sila, ang ginagawa nila, pag tumama na sila, never na silang bumabalik sa casino. Never na silang naglalaro ulit. Kasi ganito yun. Pag tumama ka na, lagi mong iisipin na babawiin yan. Kahit isipin mo mananalo ka, lagi sinasabi na iba, think positive, huwag ka mag-iisip ng negative. Mali. Kahit gaano ka positibo, uulitin ko, yung games na yan, hindi yan design para magbigay ng pera sa tao. Never mong iisipin yun. Sa unang beses kanyang patamahin, may purpose yun. At yung account mo, nakanya niya sa algorithm nila, na once na tumama ka, naglabas ka ng pera, automatic din sa susunod na bumalik ka, magpasok ka ng pera. Kung magkano man tinamaan mo, babawi yan sa'yo. Ito, based on experience, sinare ko lang. Sana makatulong sa mga kabataan. Sana makaiwas tayo sa ganyang bagay. Thank you. Kung gusto nyo pa ako mag-create or mag-share ng other ideas, sana supportahan yung channel ko. Subscribe. Thank you.